Ayan, isang magandang araw sa inyo mga kababayan. Kamusta po kayo mga kababayan? Ang pag-uusapan naman natin ngayon dito ay ang sinabi ni Senator Amy Marcos, ano? Senator Amy Marcos, inihalin tulad ang budget 2026 sa giniling. Ayan, matatandaan na nilagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 2026 budget ng Pilipinas. At nagpasaring nga ang kapatid ng Pangulong Marcos Jr. na si Senator Amy Marcos na para daw itong giniling. Parang bola-bolahin ang taong bayan, mga kababayan. So, sabay-sabay po nating panoorin itong galing sa Dzar na video, mga kababayan, ano? Courtesy for Ma'am Amy Marcos. Ni Troy Gomez. Araw ng Lunes, formal nang naisabatas ang 6.793 trilyong pisong national budget para sa 2026 matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The year 2025 tested our nation on many fronts. We experienced climate-related disruptions, earthquakes, economic uncertainty, and the exposure of widespread corruption within our system. These challenges are painful, but they also made one thing clear. Real change could no longer wait. Ngunit kung si Senadora Amy Marcos ang tatanungin, ang sinasabing transparent na budget ay kabaligtaran ng tunay na reforma. Para sa kanya, ang 2026 national budget ay hindi inayos kundi pinaboy. Sa isang pahayag, iginit ng Senadora na mahalagang proyektong pang-infrastruktura ang tinapyasan upang patabain ang ilang piling pondo. Mula sa 121.5 bilyong piso, bumagsak sa 49.2 bilyong piso ang pondo para sa Foreign Assisted Transport Projects, kabilang ang Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway. Hindi rin nakaligtas ang flood control projects at mga tulay, kung saan halos nalagas ang pondo ng Foreign Assisted Projects ng DPWH. Ang kanyang mga puna, diretsahan niyang inilatag sa isang video na inilabas sa social media. Ayun na naman, DPWH Foreign Assisted Projects, kasama na dyan yung mga pumping station ng Metro Manila, Pasig Marikina Spillway, yung Cavite Bataan Tulay, Negros na mga tulay. Nako, 70 billion sa original, naging 17 billion na lang ngayon sa budget. 52.3 billion ang nawala, kaya ang proyekto matabang. Para kay Senadora Marcos, hindi aksidente ang malalaking bawas sa mga proyektong kritikal sa bansa. Anya, sinadya itong ilipat sa mga programang questionable ang implementasyon, partikular ang mga assistance programs na nagiging instrumento umano ng pamumulitika. Kabilang dito ang AIX ng DSWD, tupad ng DOLE at MAIFIP ng DOH. Mga programang ayon sa Senadora ay nauuwi sa palakasan at pagmamakaawa sa mga Teka lang, parang gusto ko mag-apply ng tupad mga kababayan, ano? At dinagdagan nga yung budget ng tupad. Simple lang mga kababayan, ano? Magwawalis lang sa labas at kikita ka na nga ng minimum or kikita ka na nga ng malaking budget dito sa tupad mga kababayan, ano? Maliban na lamang po sa mga regular na talaga namang naglilinis at talaga nagko-concern sa kalsada ay napakaliit ng kanilang sahod, mga kababayan. Ano? Tuloy lang po natin itong pinapanood natin mga kababayan. mga politiko. Uy, ano to? Presidential assistance to farmers daw. Wala naman to sa plano, zero. Nako, sa budget, 10 billion. Tupad. Lumaki ng todo-todo. Dati, 14 billion to. Isipin mo, naging 25.3 billion. Dinagdagan, 10.8 billion. Eto, ano naman Ayan mga kababayan, ano? Grabe, dumoble itong budget nga ng tupad, ano? O magdodoble yung presyo ng budget ng tupad. Konti na lang mga kababayan, ano?
Ito ang mahiwagang AIX ng eleksyon ng DSWD. Dinagdagan mo naman ng 36.8 billion at ang ngayon, jackpot 63.895 billion. Ito, LGSF, Local Government Support. Okay sana yan. Pero eto na naman, palakasan, 57.872 billion. Ang kay Senadora Amy Marcos giniling at inireconstruct ang pondo ng gobyerno hindi para sa pangmatagalang solusyon, kundi para sa panandaliang papogi at pamumulitika. Sa parehong video, iginit pa ng Senadora na ang ilang alokasyon ay maaring gamitin sa paglalatag ng galaw politikal, kabilang na umano ang hakbang laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito ay sinabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian na nirerespeto niya ang pananaw at opinyon ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa 2026 national budget. Gayunman, binigyang diin niya na sa ilalim ng anti-EPAL provision ng General Appropriations Act, naglagay na ang Kongreso ng mga safeguards upang maiwasan ang pang-aabuso sa paggamit ng pondo, lalo na ng mga politiko. Ngunit malinaw rin ayon kay Gatchalian na nakasalalay pa rin ito sa ehekutibo at sa mga ahensya ng gobyerno. Ngayon, lahat ng departments mandato na gumawa ng anti-EPAL guidelines. CHED, kailangan, DOH, kailangan, at iba pang mga agencies na nagbibigay ng similar assistance. No? So, linagay namin yan sa general provisions para lahat ng agencies ay gagawa ng guidelines at isasubmit dito for our oversight review. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ayun na mga kababayan, anong masasabi nyo sa budget ng 2026? Mga kababayan, ito ba ay totoo ba itong sinasabi ni Senator Amy Marcos o kayo ang husgan niyo mga kababayan? Comment nyo lamang po ang inyong mga suggestion at maging ano pong masasabi ninyo mga kababayan. Maraming salamat po at huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe para sama-sama tayo sa bagong nagbabagang balita. Maraming salamat po.